Ha? Ito na nga daw po. Hakbang ng Maisog invites BP Sara to be their leading voice versus PBBM. Unang tanong dyan, dadalo kaya? Pangalawang tanong dyan, pagbibigyan kaya sila? Dadalo. Ako, nakikita ko, hindi pupunta na yan. Hindi pupunta. Ano po? Una, sa nakikita kong hindi pupunta, ramdam niya eh. No, kapag ka ako, kung si Bongo nga, inilalayo na nila eh. Kung si Bongo, iniiwas na nila doon sa Maisog eh. Para baka meron chance na makakuha ng boto po sa mga sa mga kakampings. Oh, sa mga loyalista. Pero siyempre wala, hindi papaniwalaan ho 'yun. Eto pa kayang BP Sara? O kung pumunta man mga bossing, nako, lalong malalaglag po mga bossing, mga chief amo sir. Lalong malalaglag, lalong lalayo yung pinapangarap ng ating vice presidente na maging presidente sa 2028 kapag ka pumunta yan. Sabi ni Super Ninja, parehas kami ng iniisip, di pupunta yan kasi sugal kay Sara yan. No? Totoo, mga kababayan. Magiging sugal po sa kanya yan. Hindi niya alam, nako. Lalakad. Sa DDS, ano na yun eh. Given na yun eh. Malakas siya. Ano po? Sino lang ba ang mapiplease niya kapag siya ay dumalo doon sa Mautog? Yung mga DDS lang din ho. Wala na. Lubog na yung mga yan dyan eh. Yung iba, mga gustong bumalik ng suporta sa Pangulo, kaya lang nahihiya na lang po kung ano-ano na mga sinabi. Kaya hindi na makabalik. Ang nakikita ko, pagka yan sumampa sa entablado ng Maisog nila, mga bossing, ay nako. Huwag na silang mag-expect na baka may magbago ang isip sa mga kakamping para iboto sila. Huwag na silang mag-expect na baka may magbago ang isip dun sa mga dating sumuporta sa kanila, sa kanya na loyalista at government supporter. Wala na ho lahat yun. Straight to the point, mga kababayan. DDS lang ang makukuha ang boto ni BP Sara, mga bossing. Kapag sumampayan. Tsaka, biruin mo, BP ka, tapos Vice President ka, tas ang makikita mo at maririnig mo sa mga kasamahan mo, puro mga kasinungalingan. Di ba? Lalo na kung nandoon pa si Pantaleon Alvarez na walang ibang ginawa kundi sumigaw ng bumaba na daw o magtanggal na ng suporta sa ating mga kasundaluhan sa presidente. Pag sumali si Sara sa rally nila, so impeachment for her, majority of Filipino is mananawagan. Sabi ni Luis Aradaza Quijano, may baby boy po siya, Your Honor, naglaro ng basketball to do cheers sa PBA. Akala ba nila ang mga loyalista pinanganak noong 2022? Dekada na ang loyalista. Si Trixie, maingat ngayon. Siya yung isa sa mga naunang appointee ni PBBM na tinanggal sa posisyon. Kung ano-ano na din ho yung sinasabi nun eh. Mga kababayan eh. Beboy mo, ano ba yung, meron siyang sinabi eh. Meron siyang sinabi, hindi ko na maalala. Saka na lang natin i-topic yun. Nakalimutan ko lang. Pero ang layo. Parang tipong may pinagtatakpan na ayaw nilang sabihin yung katotohanan kung bakit tanggal or ano. Pero hahalongkating ko ho yan, mga bossing. Best ICC Award. Isa din yun sa nasa isip nila, mga kababayan, na gumugulo sa kanilang isipan. Kung makakaubra ba at kung aabot pa sa panahon ng 2028 si BP Sara dahil nabanggit po ni dating Senador Trillanes na second batch yan si Inday Sara Duterte. Pero kumbaga siya yung pinaka-least doon eh. Para po sa akin siya yung pinakamalabo na masama doon, mga kababayan. Si Pangulong Duterte, syempre, yan yung pinaka utak. Kaya first batch siya yung unang-una. Second batch daw, si
Bungo, oh, si Bato de la Rosa, oh, yung mga nag-utos, oh, yung mga nasa gilid talaga ni dating Pangulo. Anyway, pati iba naman yung leader ng oposisyon, gusto nilang patalsikin at ipalit si Sara Diyos mio Pulgoso, sabi ni Mark Journal. Hay nako. Tingin niyo po, sasampa ito sa maisog mga kababayan, ang ating Vice Presidente? Isa sa nakikita ko, hindi susugal yan, kagaya nung sinabi nung isang nag-comment. Hindi susugal yan, mga kababayan. Kung si Bungo, iniiwas na nila sa mautog para magkaroon ng tsansa na maiboto siya, eh what more, BP Sara. Ito yung kumbaga, pinaka huling alas na lang po nila, mga kababayan. Impeachment is waving. Ha, ha, ha. May next venue daw sa Mautog Rally sa Rizal Province. Baka langawin ulit. Nakita ko nga yun eh. Ano? Sa Antipolo daw po, magmamautog, mga kababayan. Eh, tingnan lang ho natin kung ano sila doon sa Antipolo. Kung uubra doon sa Antipolo, baka naman mamaya pagka walang pumunta, sasabihin nyo na naman na ano, nako, hinarang kami ni Inares. Oh, yung pala wala talagang pumunta, kaya hindi nyo na itinuloy. Eh, nakakapagod na din po yung mga ganyan nila. Yung mga kunyari, sila ay hindi pinayagan. Ang katotohanan po, ramdam nila na walang pupunta doon sa kanilang mautog-mautog. Ano po? Isa sa nakikita ko, wala, hindi sasama to. Hindi papanik sa entablado to. Pumanik man, nako po, laglag. O malamang laglag ang tuka nito sa 2028 po. Malabo yan. Malabo. Pero okay lang. Pakinggan natin kung ano sasabihin niya kung sakali. No? Na siya ay pumanik dyan. O, sabi ni Ma'am Jean, Boss Mark, kung masusulsulan po si Sara, she can try to stand on Maisog Rally. Isang beses din pumunta siya doon kay Kibuloy. No? Ano kaya ang sasabihin ni BP doon? Kung si BP nga hirap na hirap makapagpa-press con isang beses. Ay, mamaya pa yan. Susunod pa natin yan. Kung si BP nga ho doon sa mga press con hirap na hirap. Eto pa kaya pupunta siya ng rally. Mismong sasabihin niya na ganito, ganyan. Oh, mahaba-haba ho yun. Mga bossing. Madami-daming sasabihin yun. Kilala nyo naman po ang ating Vice Presidente pag nagsalita po yan. No? Nakasulat sa papel, babasahin pa, kapiranggot na lang, mga kababayan. Pero ang ganda ni BP dito, ano? Ang ganda ng ating Vice Presidente dito. Ay, hindi ko po itinatago yan, ha? At hindi ako, talagang, yung mga staff po natin, yung mga staff po natin sa Team MR, mga kababayan, ewan ko. Sabi nila, ikaw lang nagagandahan dyan kay BP Sara, Boss Mark. Maganda po talaga para sa akin ang ating Vice Presidente. Maling-mali ang chemistry ng Duterte kaya bagsak sila. Totoo po. Alam nyo mga kababayan, ito nga ang pinagtataka ko sa kanila mga bossing Ang ipinagtataka ko sa kanila, nanalo sila, no? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nanalo sila dahil yung mga kakampings ang naging strategy din nila manira, no po. Tapos yung sa panahon ni Pangulong Marcos nung election, ganun din po ang naging strategy sa pangunguna naman ni sa pangunguna naman ni Guanzon. Hindi nabigyan ng mga pagkakataon yung kanilang mga linya ng senador. Puro paninira, ganun ang nangyari ho. Pero ngayon, kagandahan, at nalaman natin, napagtanto natin na yung mga kakamping natin na mga kaibigan, kapatid, kapag katapos pala ng eleksyon, wala, natapos na yon. Nakasuporta na po sila kapag maganda ang ginagawa ng leader o ng presidente. Eto, yung nila, yung grupo nila ngayon, ganun ang ginagawa, paninira. Hindi pa sila natuto, mga kababayan. Di ba? Kaya ganyan ho yung nakikita nila. Bumabagsak po yung kanilang rating, mga bossing. Anyway, maganda naman si Sara.
Kaso bobita lang talaga, haha, sabi ni Mac Jordan. Naku, parehas na parehas kayo ni Jordan. Kapagka sinasabi ko, "Oy, maganda si Sarah." Maganda nga. Eh, gano'n naman daw po, mahina naman sabi ko. Anyway, mga kababayan, eto